opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. July 9, 2025, Wednesday. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya, parin Jonathan De La Cruz. Darating na siguro. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Mapapanood ang karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app, live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning po sa inyong lahat. Good morning na rin sa mga trolls. Oo, kasi kailangan din naman. Ang tumataas bumaba daw ang unemployment. Okay. Oh, dahil magandang balita yan. Marami nagiging troll. Oo. Yun na lang, ang dami work from home pa, flexi hindi kasi time. Yan ang they fuel or they fund the chismis fire. Yang chismis fire po na yan. Kamukha ngayon may bago daw PCO. Oo. Chismis pa lang yun. Chismis pa lang, hindi pa naman ako confirm. Hindi, kasi scoop mentality, gustong makauna yung mga ibang kaibigan natin, di ba? Alam mo, ang scoop mentality hindi masama on its own. Pero kailangan may laman. Di ba? Hindi yung isang item lang. Ilalabas mo na agad para lang mauna ka, kamo. And then, that's it. Okay. Hindi ba? Okay, totoo. Kamukha ito, scoop. Hindi pala, press briefing. Nag-press briefing po ang Secretary of Justice. Okay. Nag-press briefing si Jesus Crispin Remulla, a.k.a. Boying Remulla. At ang sinabi niya po, corporate killings ang nangyari dito.
Hindi ko alam pa rin, Joel. Ewan ko anong opinion mo rito. 100 na ngayon ang sinasabi ng media diyan sa mga pinatay na empleyado ng Isabong. Yung pong figure na yun, kamukhayan yung killings dun sa EJK daw. EJK na umabot ng 30,000 o more. 30. Nagsimula sa 20 yan ng Rappler. Okay. Tapos walang pinanggagalingan Yung 100 na yun. Kumbaga, speculation. Nung witness mismo, si Elias Totoy, sa pakiwari daw niya, mahigit 100. Ganito lang po yung argumento namin dyan. Asan yung mga pamilya noong 100 na yun? Dapat doon mo mabibilang yung mga magrereklamo, magtataas na kamay, nawawala ang alam natin, yung mga 34, active yung mga pamilya at hinahanap sila at nagrereklamo. Yun. Asaan yung pamilya nung iba? Noong 66, mahigit 100. Ang explanation dyan, natatakot sila. Really? Yan, natatakot sila. Ngayon, Baka may mangyari sa kanila. ngayon pa kayo matatakot. Ang tapang nitong department na itong Justice Secretary. Hindi ba? Hindi nagpapatakot sa sa tawag nito. Maangas, lalong Sa mga maaangas. Corporate killings. Ano ibig sabihin niya noon? Kailangan daw pong proteksyonan yung kita. Kaya, nagpapatay. Ganito yung kwento nun, di ba? Kasi po, noong nauso yan, nung pandemic, meron nga akong kakilala, newsman, pare. Newsman siya. Sabi niya, nakakakuha daw siya ng tip. Okay. Galing dun sa pasabong naman ng iba pang newsman. Okay? May pasabong din kasi po nasa news business, may pasabong sila. At itong kakilala ko kagolf ko, nakakakuha daw siya ng tip. Tip. Ibig sabihin, may lutong laro, may sabong, may sultada na makakakuha kang tip. Ibig sabihin ko sino mananalo. Inside info ang tawag dyan, pare. Hindi. Parang stock market. Ganon? Insider trading. Ano nga ba? Hindi ba dapat parehas ang laban yan? Bakit may kailangan may tip? Medyo malay natin ano pinakain dun sa manok. Iyon na Pinilayan. Ibig sabihin, Hypnotize. Nafi-fix po yung, ang tawag dyan sa sabong chope chino-chope. Hindi ko lang alam. I was trying to trace the, etymology. Yan chope. Saan galing yung salitang chope? Patalo. Patalo yung manok. So may mga tip. Yung buntot nakababa na Pag po kumalat yun, mawawalan ng gana yung mga tao sa... yung credibilidad ng laro. Nung sultada. Yung pala kaya nyo palang i-fix yan masisira ang taya. Diba? Mawawalan ng gana. Marami na pong ganyan na nangyari sa history ng gaming. Yung fixed. Kaya ang PBA di ba? Ganun din, kaya parang nawala yung ng gana. Game fixing nawala na rin ng gana yung publiko, di ba? Game fixing, nakakasira yan sa negosyo. Yung po ang sinasabi ni Justice Secretary Boying. Corporate killings, maproteksyonan yung kita. Naalala ba magkano kita nun, pare? Bilyon daw. Bilyon yan, pare. Bilyonan yun Kaya daw, sinasabi niya, hindi lang iisang grupo ang na-involve dyan. Yung mag-killing ng 34 na yun, ay galing lang sa isang grupo, yung 34 na yun. Dami naman nilang pinatay. Ayon po kay, ibig sabihin, isang lang yun, isang arena ng galing, yung 34. Na pinatay? Iba-iba galing. Manila, yan, di ba? Yung sabungan nila doon. Saan? Yun Isang arena lang galing? Yun ang sinasabi.
Ang Pero ang akin naman, hindi. Ang dami, Bakit naman 34? ang dami para sa isang arena? Malamang sa ano to, ika nga. Iba-ibang lugar. Kasi yung sabong isabong, iba-ibang ano niyan, ang event, iba-ibang lugar. Oo. Oo. Kanya, iba-iba rin ang tinatayaan mo. So, ibig sabihin itong lahat suspected silang may ginagawang magic. Hindi lang daw po yung dun Alpha sa Group. mga laro. Hindi lang yung Alpha Group, sabi ni, meron pang 4 na iba. Parang aabutin, letter A, B, C, D. Parang gano'n eh. Hanggang 4 daw po yan. Pero ang findings ng Justice Department, yan daw po, may kanya-kanyang, kumbaga, antas ng kita. Oo. Kung ang dito ka sa A group, ganyan nila kinlasify. It doesn't mean na yung sinasabi ni Boying ay yun yung organizational chart nung isabong. Maaari yung informal lang yan. Pero habang nag-iimbestiga yung DOJ, ganun nila kinlasify yung mga grupo. Depende sa laki ng kita. Nako, corporate killing. Big sabihin, yun yung motibo ng pagpatay. Corporate killing. Okay. So, paano yan? Daway ba yung mga investors? Corporate killing. Dapat. Pare, but then again, paano mo ma-identify? Paano? Alam ba nila o hindi nila just to alam? give it context para sa akin, ang akin naman corporate killing, pero wow, grabe yung sa ika nga gano'n na ba talaga dito sa Pilipinas? Or ganyan talaga sa mafia na papapatay mo na lang basta-basta, walang disciplinary action o sibak o walang ganon? Hindi naman totoong corporation to. Well, yeah. But here's the thing. Racket to Yung nag-utos. Siyempre, pag racket ang business mo, kailangan Send a kamay na message bakal. okay. But still, pare. Parang drugs, Yung ganun nag-utos nito, ang lakas ng loob mo na ilan yan? 34. Ngayon, ginagawang 100 pa nga Na hindi, I'm not sure walang kung... kakanta, walang hindi pa alam din ng DOJ, pare, na one time lang yan 34 eh. What shoots pa, diba? One time lang. Hindi nga alam kung one time lang yan lahat na 34. O kundi, dalawa, tatlo kung pumatay. Hindi natin alam. Hindi pa nila alam. Pero sa kanilang bilang, 34. Ano yun? Biglang one day, may crackdown. Lahat yung 34, kinidnap. And to make that decision na, hindi pa alam hindi yun. tayo mahuhuli. Si Totoy mismo, hindi alam yung kwento eh. Okay. Ano ba yan? Isang araw, pinick up lahat yan. Kinidnap lahat yan, 34 at pinatay doon. You would have created a big scene, di ba? Kumbaga, right, ha? And here's the thing, nung sinabi mo, a big scene, you have created, Kapag gano'ng kadami, pinick up nyo, magkakagulo. Hindi magkagulo. Dapat yan, quietly lang, isa-isa, titirahin nyo, gano'n, hindi. So, 34. So, it has been going on malakas ang loob pati nila, hindi mahuhuli, hindi matatakpan to. And here's my thing, bro, 3 years ago, nagkaroon na ng major investigation to Senate, law enforcers natin, nadyaryo na to. Okay. It has been covered up by the political elite at saka ng law enforcers natin for over 3 years, pare. It's a crime na halos scale lang. Hindi, 5 years na nga itong nangyari. 5 years, bro. So, yung full-blown Senate investigation, pare, nung wala namang nakita, walang findings na nirelease sa atin eh. Nagkalimutan na lang eh. Yung si Bato nga, di ba? Yung nag-song and dance pa ron. Senador siya nun eh. Oo nga. Bakit? Hinarapan niya yung mga pamilya ng biktima. Ako ang bahala sa inyo. Wag ko kayong mag-alala. Lul! Makakamit natin ang katarungan. Lul! Wala, di ba? It's only now na si Secretary Boying, talagang sabi niya, di. Well, kaya nga, part of the investigation, yung scenario building. Okay. Kailangan po maliwanag yan eh. Yung scenario. Ano ba ang situation? Ang sinasabi niya nga, corporate killing. Okay? Masama ang kita. Ano ba nangyari? Isang buhos, 34, kinidnap lahat. Kumbaga, may crackdown. Maybe may nakita sila na it's kalat. Kung ganun kalaki yung operasyon, lahat ng tao dun sa negosyong yon alam. Laki 34, sabay-sabay. Kinidnap. Pinatay. So, alam niyo yun.
Ngayon, kung ang senaryo building ay isa-isa yan, through time, mga ilang buwan, isa, dalawa, yung mga nahuhuling nandadaya, tapos mawawala na lang. Ganun ba nangyari? So, yung mga iba, kinoconnect ko doon sa corporate killing. Yeah. Yung mga iba, maaring hindi nila alam. Quietly ginagawa. Di ba? 2, 3 lang yung kikidnap. So, hindi mo alam. Pero kung ganun karaming 30 po, uugong By the way, at uugong I stand yan. corrected. Actually, we stand corrected. Hindi lang yun doon sa Manila Arena. Iba-ibang lugar Laguna, yung... Batangas, Bulacan, Maynila. Iba-iba nga. Yun nga yung sinasabi And ko. here's the thing about the corporate thing. Medyo kaya nga ayokong gamitin Corporate yung word na yun. killings. Pag sinabi mong corporate killing, ang pinagpapatay mo CEO, CFO. Ganon. Ito bro, these are mga usually in their 30s, 40s, mga breadwinners ng trabahador pamilya nila, nga yan poor, lower class. Hindi sila yung matataas na pwedeng mag-ingay. Ito yung mga talagang Nandun sa baba. sa baba, pare. Kung sa corporate bro, ito yung mga clerical mo at kung ano-ano. Baka sa pa janitor at gano'n eh. Kaya nga, under But the investigation, message is under clear. investigation po yan, pero ingay-ingay na. Oo. Yun ang, kumbaga, hindi kaya naapektuhan yung investigasyon ng DOJ. Kung sila case build-up sa ngayon. So, I'm just trying to imagine yung scenario nung kanilang case build-up. Yun na nga, hindi kayo may pressure na ngayon na, Andre. Hindi, ang nakikita ko kasing move ni Secretary Boying, he's trying to neutralize first yung grupo nung Isabong. Kasi pag nag-imbestiga siya at kumikilos yung mga yun, di ba? Wala siyang mararating. Lagi siyang barado. Siyang barado. Kung ma-analyze mo ano yung move niya, kinausap niya yung Supreme Court Justice, di ba? Kumbaga, inaano niya muna, tinatabla niya. Ika nga, he's lining up his ducks as well. Well, he already lined up his ducks. Hindi, nga. May case build-up ako di syempre, pag Covering all nagka-case bases, build-up ako, yung tatamaan nung case build-up ko, kikilos at kikilos siya. Ayoko may bumabatok sa likod ko. Ayan, ganun lang yan eh. So, anong ginagawa niya ngayon? He's trying to neutralize. Tinatabla niya muna yun. Kaya yung po Supreme Court nagsasalita na rin, as sinasabi, iniimbestigahan nila yung judge na apparently kasama dito sa cover-up. Ayun, pare. So, police. May mga may involved na police dyan. So, kailangan tablahin din ni Boying yun. Senador na rin, pare. Sama mo na. Media. Saka susunod. Ang media. Meron yan. Ang media. Silence has been colossal for the last 5 years, bro. Colossal. Yung mga, Colossal, Yung sabihin, walang nagsasalita, bro. Na sweep under the rug to. Ano yung colossal? Ano ibig sabihin ng colossal? Malakihang... Colossal. Oo, malakihang pagtatago, pagkakim-tim. May kinalaman ba yan sa colon? Wala. Ano? Iba yun, bro. Iba yun. Iba yun, pare. Delikado yun. Ano na yun? Kung hindi lang nag-trigger, was it last year, nagkaroon pa ng pelikula. Tapos sinubukan pa nilang i-ano rin yun, pare. Wag ipalabas. May mga death threats yung film festival na yun, di ba? So, kabado rin sila. ngayon, yung case build-up yung importante rito. Okay? Yeah. Daan natin dapat sa legal to, pare. Pero ang nangyayari ngayon okay? If you want to analyze things, ang nangyayari pa po ngayon, etong si Secretary Remulla, habang nagke-case build-up siya, gusto niya matabla yung power noong mga malamang na involved. Ayon nga sa kanila, ayon nga sa kanya, sabi daw nung isa doon, pati nga Supreme Court, kaya ko di ba? Okay. O kaya nagsumbong siya sa Supreme Court. Just to neutralize. Yung police, yung mga involved na police, paano man yun neutralize? Suspendido. Hindi pala suspendido. Kumbaga, titingala-tingala sa kisame ngayon, 15. 15 lang ba? Sa 34 na pinatay, 15 lang. I don't know. Baka mas malawak dyan yun. Di ba?
Kung mas malawak dyan yung involved doon, delikado si Secretary Boy. Kasi po, ang malaking bagay dito sa case build-up na to, yung police work, di ba? Ikaw pare, di ba? Ikaw, naging reporter ka. Pare, Okay. Ang iniisip ko po dyan, yung police work, sila magbibigay ng suporta ng evidence doon sa mga lawyers ng DOJ. Yan yung case build-up. Ang manggagaling talaga ang investigasyon and everything sa police. Ngayon. Totoo. Kaya ngayon, ini-involve ni Boy nga NBI. Di ba? Para may parang pang Panabla doon sa police. Panabla sa police. Tapos sinuspindi nga 15. Pero kung hindi lang 15 yung involved doon, kikilos pa din yung mga iba na yun. Maaring isabotahe yung inyong investigasyon, di ba? Yung police. Sa akin, malaking factor yung police. Yung sa judiciary, kumbaga, psychological. Di ba? Hindi naman gano'ng kalaking papel ng judge sa case build-up eh. Sa akin, ang case build-up, malaking papel yung police. Doon sa police. Kaya dapat doon mag-concentrate. Paano man neutralize yung mga... Kung may tao man, bata man yung... Ang akin naman, dahil binanggit mo yung kapulisan, okay, may 50. Okay. Ang kinakaba ko dyan, yung mga tao sa taas ng organisasyon na ngayon, natatawa ngayon. Ng sabong. Ng sabong. Natatawa ngayon sa atin. I don't want to name names habang wala pang natatawa-tawa na lang. Ganun ba? Police? Okay, we've got that covered. Pare, look, 60 billion pesos in bets per month. 3 billion pesos Ilang taon gross yan? monthly income, pare. Na, Ilan? Magkano? Since 2022 yan, pare. Magkano yung income? 3 billion gross monthly income. Payat. 60 billion in bets yun, yung taya sa per month. Payat. Payat pa yun, ha? Payat. So, pare, natatawa lang sila sa mga pinagsasabi natin, pare. Kung payat-payat. Laki nakita nyo eh. Kaya naming kaya, Bibilin? Kaya ginagawa ni Boy. Kung yan ang base mo, yung case build-up na gagawin ng mga Tinatabla niya. Yeah. Pero yung sa akin nga, plus sa messaging din niya, tinatabla rin niya. ang sa akin nga, pinaka-importante tablahin ay yung pulis. Dumanggagaling yung well, meron pa raw executive ng PAGCOR na kumbaga involved dyan. Naku. Yun ang bali-balita. Na currently, ang PAGCOR, huwag natin iban. Hindi kasi nung pumutok yung balita na may mga pinatay, anong ginawa ng PAGCOR? Wala, tahimik din Sila nagpapalisensya dyan. Di ba? Dapat there should have been freeze, investigation. Ano yan? Ano yung mga pinatay na? Di ba? Ganon eh. Bakit tahimik? Bakit tahimik doon ng PAGCOR? So ngayon, meron pang sinasabi, gaming government executive dyan sa gaming firm. Ano daw po? Malaki to. Kumbaga, merong kinalaman. Link to Atong Ang. Nako. Panahon kasi ni sino ba yung PAGCOR noon? Yung dating Hindi si Tenko. Hindi, yung dating Bureau of Immigration. Didi tumulong yan sa Central Luzon. Hindi ko lang alam kung si Didi yung pinatutunguhan nitong istorya na to. Isang ranking government executive diyan sa gaming sa PAGCOR. May kinalaman dito. Yun ang lumalabas na balita. Sino doon? Di ba? Ang dami-dami niyan. Ewan ko kasi baka nasa board, meron daw congressman, meron senador, meron mga celebrities, meron leading sikat na mga newsman na involved dyan. Bakit po nilalabas lahat yan? Secretary. Kung a-analyzein mo kasi, Secretary. kung bakit nilalabas lahat yan, wala pa namang kasiguruhan pala.
Anong purpose ni Boeing? Di ba? Kaya nga, sinasabi Para ko, ipakita ang kinakaharap nating malaking ano. yun, to neutralize these people. Para hindi na, kasi kikilos at kikilos yung mga yan kapag hindi, di ba? Yun ang kanyang problema dyan sa case build-up. Hindi pa nga na aayos yung case build-up, pare binabara na siya. Di ba? Biro mo, nagsisimula pa lang silang mag-imbestiga. Pinuntahan na siya at sinabihan siya, mag-iingat ka, pati Supreme Court, kaya ko. Sabi niya. Siguro, yun ang... naging trigger kay Boeing. yun ang move niya ngayon. Ngayon po... Mahirap din pala, pare. Si Secretary Remulla needs all the support of the public that he can get, bro. Pag ganyan. Hindi, nagsalita. Because parang he is waging, ano ba ang tawag dyan? Hindi, is this... impossible dream ba yan? Quixotic ang tawag doon. Don Quixote. Yung Quixotic? Dream na... Quixotic battle, pare. Tilting at windmills. Naku, I don't want to sound pessimistic, pero parang gano'n na. Hindi ba? Kasi pare, 5 taon na yun, wala nangyayari. 5 taon na nahimik. Pagkatapos bubuksan niya. At mag-isa lang siya. From scratch. Di ba? Buti nga nakakuha sila ng insider na magtetestigo. Si Totoy, pero isa rin lang yan. At binabanatan na yung kredibilidad. At hindi pa alam ang kwento kung bakit yung si Totoy bigla ngayon nagsasalita. Ang claim niya kasi, pati daw pamilya niya was tinetreten na. Ganon, sabi ni Totoy. Yun ang claim niya, di ba? Sa mga reports. Ang sinabi mo kung bakit lumabas itong Totoy all of a sudden after 5 years, di ba? Yung 5 taon na yun, wala naman nangyayari. Tahimik lahat di ba? Pati police. Biglang lumabas siya, anong dahilan? Ito mga balitang galing din to, orchestrated din kasama sa ni Secretary Boeing yung na, huhukayin na yung Taal. Uy, maaaring hindi lahat nasa Taal. Ito na, may Coast Guard. Yung Taal na yan. Yung Taal na yan, bari tuloy ako, ano po talagang yun daw, nasa fish pen. Sa fish pen. Ang sinasabi, hindi anywhere in Taal Hindi Merong particular na fish pen na doon daw. Ayoko nang kumain ng tilapia. Na doon daw, tinapon. Oo. So, hindi po buong Taal Lake ang halugugin. Ang information na nakuha ng Department of Justice, it's a particular fish pen. Para mo magawa yung magtapon ka ng bangkay doon sa fish pen na yon, dapat kakilala mo yung nag-ooperate nun. Kasali na rin yan. Kasali na yon. Kasali ba yun? As a matter of fact, ang isang nila doon, yung libre kang pataba. Yung dating Vice Mayor. Sige. Dating? Vice Mayor. Okay, there you go. Vice Mayor. Tuloy po natin yan. LGU ngayon. The plot gets thicker. 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo. Good morning. Kasama na sa good morning namin. Wati kabong good morning sa mga troll. Yes. Good morning. Continue. Yung, yung may-ari nung... bagay, hindi mo naman pwedeng ariin yun Di ba? Yes. Kukuha ka lang ng lisensya. Oo. Yan pong fish cage. Fish cage. Fish cage dyan sa Taal Lake. Yes. Meron pinaghahanap daw na gustong tanungin. Ano ba? Nag-usap ba kayo? Ano ba yan? Meron bang Meron ka ba na arrangement? Meron ka ba nakita dito na dati? Kung pare, basta sinabi, meron lang kaming, di naman sinabi, may itatapon kaming bangkay dyan. Wala. Kung di mo alam yun. Di ngayon, sa ngayon, di daw, come forward na agad. Bakit kailangan hanapin pa siya? Ayun. Kailangan kausapin. Ha? Kailangan kausapin. Hindi, kung meron ng ganyan na information na yung nag-list nung fish cage, ay hinahanap ng DOJ, kung ako sa'yo, wala kang kasalanan, come forward, and di ba, cooperate. Di ba ganun dapat? Kung kailangan hanapin ka pa, baka merong
May nangyari. Oo. Hindi ba ganun yun? Kung hindi ka pa magpakita, alam mo na may nalalaman ka, baka hanapin ka na. Ayan. Ang problema rito, tahimik na tahimik, yung mga ibang sinasabing involved, yung mga sikat na newsmen, yung isang executive ng PAGCOR. Yan, mga ganon. Ako hindi ako maniniwala sa pag sinabi nila si Didi yun eh. Kasi hindi naman siya hands-on sa day-to-day operation ng PAGCOR noon. Alam ko yan. Iba ang ano ni Didi, fashion. Sa kanya po noon ay ballroom dancing. Yes. Yan. So merong executive doon na yung ang nagpapatakbo. Sino yung congressman? Yan. Meron din daw congressman. Sino yung senador? Meron din daw senador. Yan. So, sa ngayon po, lahat yan nangyayari na yan. Will come to light pag na-file yung case. Case build-up pa lang to. Doon sa mga negative na sinasabing, pakitang tao lang. Yung, naniniwala ba kayo, Parin John at Parin Joel? Pakitang tao lang to ni Hindi Boy. pwede. Ano na to eh? Hindi, ano. Nagkasubuan na. Kumbaga, they've crossed the bridge. Ayan. At saka pinutol na nila yung ano. Nagkasubuan na eh. At saka ano yan, it's about time kasi 4 years na ito eh. 5. 5 years, so panahon pa ni Senator Bato inano na to, tas na-archive. Siyempre, tignan mo naman. Na-cover up na, panahon pa nag-hearing sila, nagganito. At wala nangyari. At in-archive after that. Mabuti na lang yung mga magulang kamag-anak ng mga nawawala. Nagpatuloy. Continuing. Continue, hindi tumigil. May ilan tumigil, pero sila tuloy. Karamihan na tuloy. Yung isa, yung nanay doon bilib ako hanggang ngayon. No way, walang kapalit na pera. Sabi niya. Tapos. Parang biglang namatay na lang yung issue. No? Ganon na nangyari. Ganon. Parang yung kaya nga yung investigasyon sa oil smuggling. Bigla na lang namatay. Bigla na lang pero wala namang namatay dito nilibing sa Taal or something, bro. Sa ito oil? this is so, di ba, yung bang walang takot talaga sa Diyos o sa buhay ng tao. Meanwhile, yung mga nag-cover up nito, complicit ang halos lahat, sinabi mo. From the political elite to the police judge, to the media. Media. Di ba, lahat eh. Ang daming kumita eh. Ang daming kumita dyan. Kinalimutan eh. As a matter of fact, yun na yung gusto nilang mangyari. Yun ang gusto nilang mangyari. Magkalimutan. Hindi pwede eh. Matigasig itong si Remulla eh. Tsaka yung mga yung mga magulang at medyo lang may kinabahan ako tama-tama may dumating ka Kong John at yung sinabi ni Paring Conrad na the crux of this case build up nakadepende sa pulis pa rin. Pulis pa rin. Sila hindi pinagtatawanan lang tayo nung mga na yung hawak nila yung pulis ka mo? Hindi. Andiyan si Torre pare. Sige, okay. Sinuspindi na nga 15 eh. Pero boss, 15 lang pala kasali. Pucha naman. Hindi, umpisa pa lang yan. Hindi siya sinasabi ko, Jonat. Kung yung 34 na yon, isang buhos, kinid na pinatay, uugong at uugong yan eh. So, malalaman na ano ba talaga nangyari? Dalawa, isa, tatlo, gano'n. And through time, naka-umabot ng 34, hindi pa natin alam yung scenario na yun eh. Malaki pong kinalaman yun doon eh. Kasi yung 34, napakadami nun, pare. Kumbaga crackdown, uugong at uugong yun. Kung may crackdown na ganyan sa Dayan. Within the business. Kung tawagin nila, isabong industry, hindi po isabong racket. Masyadong mabait yung term na industry. Ano yan? Mabuti yan, tuloy-tuloy naman yung lumalab. Gaya ngayon, may lumabas yung yung councilor ng Kalamba. Si Councilor Mangyat. Sinabi niya, naambus din ako at kilala ko rin kung sino yung mga yung mga nang-ambus sa akin. At ito ay mayroong... Gusto siyang patayin ka mo? Inambus siya. Connected sa Isabong? Connected sa Isabong. Kasi nag-iingay siya. Hindi, siya, sabongero din siya. I see. So,
Inampus din siya dyan at naging ano siya, parang master agent din siya sa Kalamba. Tapos, nagkaroon ng konting ano. Talagang gangland style yun. Inampus siya. Lumabas siya lumabas na siya si Councilor Mangyat. Oo. Kalamba. Sa Laguna. Kalamba. Meron din pasabog doon eh. Hindi ba? Sa Visayas, meron din. Meron daw. din, meron. At iba-ibang boss yan eh. So saan nangyari ito? 34 na to, lahat to doon lamang sa... Hindi siguro. Kaya nga sinabi ni General Torre, hindi lang naman tal ito. May mga leads kami na sa iba't ibang lugar din. Nagkaroon ng... Nagkaroon ng ganyan. Ayan. Ngayon, ito naman pong online gaming. Sa Senado raw, magkakaroon ng hearing. Yes. At ang gusto nila, yung batas na i-ban. Nako. So napilitan magsalita si PAGCOR Chair. Altenco, Alejandro Tenco. Ang sinabi niya po daw, mag-ingat tayo doon sa ban. Ito nga, sinasabi na natin yan sa Karambola. Pag po na-ban yan, magiging underground, magiging parang weteng. Tsaka hindi lang. Ang weteng, scourge na po yan. Ano ibig sabihin nun? Maraming kasamaang nadudulot. Kasi kasi nga illegal siya. Para to continue operating, yung mga magwiweteng, kinukurap lahat. Hanggang governor, hanggang, sabi nga dati, hanggang PNP chief. All the way. May ano dyan, merong kita. Naalala mo yung ano noon, yung Northern Allowance, Northern Alliance. Diyan sa House, merong nagkaroon ng ganong, in the 80s, na Northern Alliance. Parang, ang pera daw na, pinatatakbo doon, galing sa wedding. Ganon eh. Hanggang Kongreso, isipin mo, di ba? Ganon kalala yung nangyaring corruption dahil sa wedding. Ang sinasabi po ng mga nakakaintindi dito sa issue na to, pag ginawa nyo yan, ban, magka-underground. Which is what happened to Isabong, meron pa rin yan. Nag-underground sila. Mga, yung Pogo, underground, nag-scam pa. Pag underground na yon, wala sa control, ano na yan? Halabira na yon. Anything goes na yan, kumbaga. And then, hindi mo rin naman masasawata yung mga magtataya. Kasi meron nga eh. There is a game eh. And then, at the same time, yung mga, ang nangyayari dyan, pati yung mga overseas, pumupunta dito dahil hindi mo naman kontrolado yung internet eh. Tama. Di yung mga taga-Pakistan, Malaysia, na nagano, dito yun. Tama. Balikan natin sandali. Yan pong online gaming. Global na yan. Matagal na yan. Global. Dito sa atin, nagsimula po yan. Globe o global? Global. Globe. Iba yun. Gcash yun eh. Sorry. Nagsimula po yan dito, ang kliyente foreigner. Online. Nire-raid nga yan eh. Yung mga kanilang mga kuta. Sa mga exclusive villages sila para hindi disimulado eh. Alam mo ba rin, Conrad? Nire-raid ng NBI, dyan nagsimula yan. As a matter of fact, ang pagkaintindi ko, nung binigyan ng licenses itong mga casinos, Entertainment City at lahat. May kasamang online. May kasamang online. Totoo. Although hindi nila ma-implement. Hindi nila na-implement. And the only reason was, ayon po sa PAGCOR, at that time, wala pa tayong electronic payment system. Yes. Sa ibang bayan po, meron na sila ng electronic payment system. So madali. Yung mga nag-e-gambling dito sa atin, kay kliyente nila sa labas. Dahil hindi sila pwedeng kumuha ng kliyente Pinoy, dahil paano sila mababayaran? Di ba meron din ganyan? Walang electronic payment system. Yung PhilWeb at saka DFNN, meron na sila dati. Kaya nga, ang gulo ng payment doon. Yun lang ang problema nila no. Dihamak na nauna yung PhilWeb. Panahon pa ni Pino yan eh. Pero yung payment system nga. Yung payment system, nahirapan. Nung sumikat na itong mga e-wallets, Yan na. So, paano mo pipigilan yan?
Kung underground po yan, nandiyan pa rin yung payment system. Ang mangyayari. Mas madali nga eh. Yung wedding nga, walang payment system eh. Thriving eh. Oo. Yan pa. Na merong payment At the system. same time, mawawalan na talaga ng revenues government. Kasi ngayon may fees at lahat eh. Hindi nga, yung sinasabi ng presidente, PBBM, i-tax, good. Dapat matagal na yan. Dapat nung nagsimula yan, may tax na yan eh. Kasi yan po ang ihalin tulad natin sa wedding. Yung wedding, wala pakinabang ang gobyerno. Nag-STL. Di okay. Pero meron pa rin wedding. Meron pa rin. So ang move noon to legalize wedding. Ang hirap gawin. Ang dami nag-o-object, church, Lahat. civil Everybody. society. Civil society. Civil society, gusto ban eh. Di ko lang alam kung sino yung mga civil society na yun eh. So, hanggang sa nuwi ito, magkakaroon daw ng hearing. Yes. Okay. Mabuti naman lumabas na ang PAGCOR at sinasabi, meron naman mga guardrails. Ayusin naman natin yan. Regulation is the key instead of banning. Wag daw iban lahat. Last year daw po, 50 billion. Ang kinita ng PAGCOR dyan. From Sipin mo online. yun, pare, fee lang yun, 50 billion. Fees lang yun, fees. Gano'ng kalaki itong... It's really huge. Ano. Ang laki, ang dami yumayaman ba rito? Pare dyan. At yun daw pera na yun, ibinigay nila sa Philippine Sports Commission. Ba, kaya pala si... Kasama yun, Boss Dangerous Paco, Drugs Board. Kasi meron Philippine Health Insurance. under the law. Meron. Ah, And then under of course, 50% of that goes to the National Treasury immediately. Nakita ng PAGCOR. Yung kita ng PAGCOR. All the GOCs is 50%. Hindi, aside from the fee sa PAGCOR, gusto nila bigyan, gusto Tax. i-tax. Yung mga Sa akin gusto ko players. yun. Yung mga players. Yung mga Yung may mga- pang-gambling, may mga pang-palaro. Yung mga may palaro. Pero hindi naman sinasabi ni Tenko, bakit ang PAGCOR? Bangka. Hindi. Bakit sumali pa kayo? Hindi. Kasi, Dapat, magbigay lang kayo ng lisensya at i-regulate nyo sila. Paano ngayon, ang proposal, magkaroon ng regulation? Ibig sabihin ba nun, aalis na yung PAGCOR sa yes, business? they're getting out. They're getting out. Kasi magkakaroon ng regulation eh. Alam na may regulate mo yung sarili mo. Hindi, di ba matagal na yung decoupling? Oo. Dati, panahon pa ni Alice Reyes. Panahon pa ng hapon yun. Decoupling. Hindi pa uso casino, decoupling. Hindi ka kasama, regulation ka lang, huwag ka nang sumama sa, May conflict kasi. may conflict eh. Kamukha nga yung sinasabi ko nangyari sa Cebu. Okay, kawawa yung mga empleyado ng PAGCOR doon. Kaya nangyayari, yung mga PAGCOR dito na wala kang kapit, tinatapon sa Cebu. Kasi tulog na. Kasi ang mga nagtatrabaho sa casino, just tapatan to. Malaking inaasahan yan, tip. Tip ang buhay niya. Yan ang buhay niya. Ngayon, kung walang naglalaro, saan ka ititip? kukuha ng tip? Okay, so doon sa Cebu ngayon, dahil doon sa tinayo yung Gokong Way, yung JG Summit, New Star. Ang ganda nun. Maganda. Nung napansin nila, mas nagpupunta yung tao sa mga PAGCOR casinos. Why? Yun ang nakagawian. Yun ang sanay na sila ron. Saka malapit sa kanila. Ito, napakalaki na. Parang, Malulula ka. hoy poloy lang kami. Pwede ba kami dyan? Hindi ka pwede magchinelas dyan, ha? Although the New Star was designed for tourists. No, yung hindi... Kaya nga Chinese yung Chinese yung mga karatula. Matumal. So, kasi sila kikita, malulugi sila. So, humingi sila kayo naman PAGCOR, Huwag kayo dyan. hinay-hinay lang ang promotion ng casino nyo. Huwag na kayo mag-promote. Para naman yung mga tao, makakuha kami ng kwan. So, tumigil ang promotion ng casino sa Cebu. Di syempre, makakalamang yung kabila. Sila promote ng promote. Itong kasi... So, humina na ngayon yung casino. Alam mo, Eventually, sabi nga yung sinasabi ni Jonat, i-give up nyo. give up nyo na yan.
Regulation na lang kayo. Kaya sila nag-ano diyan sa ano kasi in the course of things na paalis na sila from the casino business etc. Inaano nila itong 3 years lang yan yung kanilang sinasabi na online nila na casino Pilipino. Kasi after that ang tansya nila wala na talaga sila completely from ano. Sa negosyong yan. At magagamit na lang yung tagline nila na Casino Pilipino. Ayun. Ang sinabi nata ng mga may-ari ng New Star, wala namang anti-cannibalism dito eh. Ano yan? Kaya, hayaan nyo naman kami na mag-cannibalize dyan sa inyong mga... Iba talaga ang clout o influence ng flagship ng presidential advisor on flagship projects. Hindi, special. Kaya ipatigil ang ang promotion ng investments and economic affairs. Lugo patay tayo. Mali, I stand corrected. Matumal lang turista. Ng buhay ito. Sa sila kukuha ng kita. 'Di ba? Doon sa local. Mas paborito yung Pagcor. Underground yung mga... Magano daw ngayon ng ano? Ito po sinasabi ni Altenco, ibalik natin talaga. Pwede daw gumamit ng AI, Artificial Intelligence. For the regulation. Yan daw, ang at the end of the day, it's technology. That will, That will solve. Halimbawa, ang AI, kayang-kaya po niyang yung Know Your KYC. Know Your Client. Kayang-kaya yan. Kung minor de edad, tapos ka na. Oo. Hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Malala. Ngayon, kung yung minor de edad, gumamit ng cellphone ng iba. Malalaman din yun. Another racket yan. Sige, kayo, mga minor de edad, may pataya ako. Ito, may cellphone ako. Pwede kayong gumamit dito for a small fee. Mga anak na iba racket eh. Yung ano naman, halimbawa yung i-control yung account. Yung kayang-kaya rin ng AI. Pwede rin yun. Talagang pwede yun. Po. Ang kakausapin lang ng Pagcor dyan, yung mga e-wallets, yung mga... And there's technology to do that. There is really technology. Pero lang, kung may pasugal yung e-wallet. Kung kasama na rin sila. Sa ibang bayan daw po, ganyan na. So, kokopyahin na lang natin yun. In more advanced countries, may pataya sila dyan. Japan, Korea. Lahat yan po, may online game. Even in the West, may pataya. Kokopyahin na lang natin yun. They have robust regulatory... Ang sinasabi, bakit nung nagsimula yan, hindi nyo agad ginawa yan mga safeguards? Hindi naman nila alam. Hinintay nyo muna, magkagulo, tsaka ngayon, mag-iisip tayo kung anong pwedeng safeguards na ilagay. Yun na din naman yung criticism. Oo nga, pero at the point... Simple po. Kasi may lumalakad ng lisensya. Hindi, tsaka hindi lang yun. Ang kasi, hindi naman naging over 3 years pa lang ito eh. Yung online, na talagang gumana. 3 or 4 years pa lang ito. Tutusin, hindi naman ganun katagal. Hindi naman ganyan. PhilWeb nga. Technology nga PhilWeb, panahon pa ni Pag kopong-kopong pa yun eh. DFNN. Yung mga yun. Meron na sila dati. Kumbaga, lumarga yung Pagcor, nagbigay ng lisensya without thought on the consequence. Iyon po ang criticism ngayon sa Pagcor. But hindi rin ako payag naman na total ban. Wala yun. It's a reality. Whether we like it or not, nandyan po yan. Kumbaga yung weteng. Yung weteng, panahon pa, wala pa rito yung mga Kastila. Nandito na. At yan, kalat na kalat. In other countries, yung 2 numbers game, kalat yan. Ginawa yan. Ang ginawa lang na Malaysia, legalized. Tapos yung kinikita nila doon, automatic yun. Automatic. Hindi mapupunta sa National Treasury or what. Mapupunta sa infrastructure. Yan, maliwanag yun. Ganon ang ginawa nila. Etong e-gaming, baka pwedeng i-link up sa ganon. Very specific. Kasi kung sa Treasury, baka kung anong gawin ni Ralph Recto. Lagay sa Philippine Sports. Ayan.
So, Ha? Pare Pare si Commissioner Pato. Pato. Nagbigay ng 5,000 pesos na increase sa allowances ng mga athlete. Laki. Samantalang ang Bangkor pala, rekta na nga doon. Oo. Wala kang 5,000. Hindi, ang laki ng kinikita nila from Pagcor. Ano ibig sabihin? Kaya pa na yung biyahe, gano'n ba? PSC. Hindi, PSC, oo. Can afford yan. Yung mga athletes po, hindi naman sa totoo lang, hindi naman umaasa sa PSC. Oo, meron sila. May mga kanya-kanya sponsors po yan. Halimbawa, si Obiena, meron siyang nagbibigay sa kanya, kay Yulo. MVP, inaalagaan niya. May mga corporate sponsors po yan. So, yung ginawa ni Pato, bibigay yung allowance sa athlete. 5,000. I don't know if it will make a big difference. Ang sinasabi po ng mga iba na nagko-comment dyan, sana yung pera i-invest mo sa actual programs. Kaysa bigay sa athlete. Kung malaki ba impact sa athlete noon, sikat ka lang sa athlete. Pero malaki ba impact sa sports program noon? Ang taekwondo, mayroong di ba? Association. Meron. Pero National Sports ang malaking Association. backer niya si FB. May grassroots ba ang taekwondo? Meron. Sa DepEd kasi yung ano niyan. Ba, very good. Oh. Nauna School-based. Nakatayap kayo sa schools. Oo, sa DepEd. School-based. Tapos from there, sa LGU, Ano, may mga tournament? regional. Oo. May mga pa-tournament May kayo. pa-tournament. Mula sa city yan hanggang sa Yun ang maganda. provincial, regional. Yan ang Kaya dapat malakas, gawin ng PSC. Dapat ganyan ang ginagawa. Ang PSC is more concerned really with National yung Sports elite. Association. National Anong elite? Yung elite. Yung pag dumating na sa national team. Eh, yun yung mga nga ganyan. masama di ba? Yun Yun nga ang masaklap ayaw natin Oo. Dapat they should be able to work out a grassroots program. Oo. Ang Ngayon, problema sa mo par corporate sponsors kaya ng Ayala, they still don't get it. They want tumaya sila sa elite kasi doon makakapag-marketing ka eh. yung sa grassroots naguguluhan sila sa sistemang yun. Yung return masyadong mabagal, and you have to deal with a lot of moving parts, LGU, DepEd, teacher, hindi nila gusto yun. Doon tayo sa elite, maki-elite tayo. Nandun na sila. Oo. So, doon sa mga national athletes, yung mga Philippine team, mga gano'n. I try to explain. Anong 4 area na taon, 5 taon at the very least, yan, tapos na yan. Then what? Ayun, meron naman kaming makukunang mga farm, daw. Meron siyang farm. May mga, saan? Wala naman kayong farm. Buti pa si MVP may ganyan. Kayo wala. Si MVP Hindi kasi immediate publicity. Tapos, meron kaming training facility sa Verdana. Sino pupunta ron? Sa Laguna? Oo, maganda nga. Pero, Verdana? Verdana Wala daw. kang public transport. Wala na nga eh. Paano makakapunta Paano ron? pupunta Unless meron kayong pick-up point sa pick upin nyo lahat yung athletes. Nung nag-aaral akong grade school ako, alam ko merong yung four cities meet. Dati kasi po, Metro Manila, 4 lang. 4 lang. Pasay, Manila, Quezon, at Caloocan. Yan lang. Taon-taon may ano yan. May meet. May meet at lahat ng events. I have to admit, Sa mga estudyante, in the meron pa- pa bang ganun ngayon? in the past, Hindi, meron ngayon the yung past 10 years yung mga palaro, LG, national palaro, eh. national. The- Meron din, pero yung palaro, they have they have grassroots. Meron sila. Regional. Pero what I'm provincial, saying is, regional. over ito. the past 10-15 years, the LGUs have really, may pera sila because yung at there have been some LGUs more generous than others. At Talagang saka- nagtatayo sila ng mga facility. Saka more at active. Oo, More active. oo. For napanood ko yung isang laban yung volleyball na men's. Ang naglaban, ang representative ng NCR Okay. versus hindi basketball pala yun. Representative na NCR versus Cebu. Lagi naglalaro sa basketball yan. Oo. Palarong pambansa. Pararong pambansa. Yung Pero mas sa sikat finals. dati dyan, sa palarong pambansa, yung track and field eh. Oo. Yeah. Ewan ko kung bakit Hindi, ngayon, umano na. nagbuhay ng kasikatan yung track and field. Nawala si Gotek yun eh. Si Go. Siya nagdadala dati. Gotek. Si Gotek. Gotenko. Bo- Gotenko. Patapa. Patafa. At saka Meron boxing. tayo kaibigan, si Elmer involved dyan. Dati. Ma-workout yan. Tapos sa boxing, Tito Mel. Very active sila. Mel Lopez. Sana maibalik yung sigla. Maski media, hindi nire-report na ngayon yung palarong pambansa. Dati, big deal yan. Oo. Headline.
Di ba? Kung ikaw ang Right, atleta, right, oo. ikaw ang coach, gaganahan kayo eh. Kasi Ngayon ako napapansin sa palaro, kayo ng bayan di ba? There was a time kasi active ako dyan, pero talagang ako umabot ako sa, hindi na ako pwedeng matulog sa eskwelahan o sa ano. Ganon kasi yun tapos pa makita mo yung facility, ang sama. Even yung sa basketball. Pero ngayon bakit ganyan? Ito, nag-cover ng gintong alay, nag-cover ng sports to eh. Hindi na nagbago. There have been some Pero ngayon, mas maayos improvements. na ngayon. Yung sa Ilocos, okay. May pera sila noon, nakaraan. Yung ginawa sa Lawag, ayos yun. Pero sometimes gagawin sa Tacloban. Naku, ano ba to? Yung bang, ba't ganito? Yung bang makarating lang yung connectivity, patay na. Tapos yung tinitira ng mga bata. Ibig mo sabihin, hindi pinaghahandaan yung event. Baka kulang sa budget din. Bibigyan ng PCS, ng PSC. BSC. Dapat yung PSC doon pumunta. Okay, 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ito si Conrad Banal. Good morning ulit. At ngayon, July 9, 2025. Ayan. Alam nyo ba, na ang katumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Wala doon na nanalo kahapon. Oy, kailangan tumaya na kayo. Laki na yan. Lumalaki yan. 658, 197 million pesos. 657. Ultra Lotto, 658. Yan. Well, laki 190 million na. Oy, laki na. Laki na. Yung 649 naman, nasa 16 million ang jackpot. Wala rin nanalo pa kahapon. Ba? Okay. Palaki ng palaki yan. Kailangan tumaya na tayo. Okay. Eto baka kaya nag-leave. Hindi kaya dahil sa tumataya. Si Dar Jr. Di Dar Jr. to. Kiko. Kiko Chulaurel Jr. Humingi daw po ng 2 linggong leave sa Department of Agriculture. May nagsasabi, ba't naman boss 2 linggo lang? Walang leave, na ganyan kahaba. Medical leave eh. Bakit naman 2 linggo lang? Hindi ka pa nag-resign. Hindi ka pa nag-resign. No? Kaya daw po kailangan niyang i-announce. Baka magkaroon ng spekulasyon na siya ay tatanggalin na dahil nawawala. Kasi po, yung kanyang medical leave, pupunta siya abroad. Pero kahit daw nasa abroad siya, ang gagawin niya ay matindi, pare. Matindi pa rin para sa agriculture. MSRP, hindi. Hindi. Imo-monitor niya. Yan. Galing. Galing niyo, boss. Kita niyo ba yun? Tuloy-tuloy raw po ang kanyang trabaho. Monitoring. Hindi naman sinabi kung what's wrong with him. Ano kaya? Bakit abroad? Kaya kayong mga nasa DA, please be advised. Pumasok kayo at magtrabaho kayo dyan. Mamomonitor kayo. Delikado kayo. Oo. Ha? Huwag kayong i-monitor kayo niyan. Huwag kayong patumpik-tumpik dyan. Ang sakit siguro ma-monitor. Ano? Oo. Ha? Masakit yun. Ba? Masakit yung ma-monitor? Nalaman na ano ka pala? Na-monitor na? Really? Hindi, pag tinanong ka, saan ka? Sir, nandito ako sa office. Yung pala, nasa bahay ka lang. Aha. Hindi ba Zoom yan man lang? Makita kung ano paligid mo. Hindi, tatawagan ka. Tatawagan ka. By the way, ito babanggitin ko lang. Kahagabi, matindi nangyari. Umulan ng malakas. Flash floods. Flash floods. Now, ito yung pinag-usapan natin Meron, lalo sa mga major roads, biglang ang tataas ng baha. Ito yung dahil nga malamang ito yung mga debris na naman naklag yung mga drainage and all that. So, but what is worse, kahapon tumitingin ako dun sa news, lalo sa YouTube, yung mga toll roads, pare, sa South Super Highway, lalo sa South,
biglang nagbaha at nagbaha sila sa gitna, malayo pa sa mga exit. So, hindi na makadaan. May mga tao galing sa bus, ito yung papuntang Alabang, hindi sila, sinubukan nilang maglakad, makarating sa exit. Hindi din sila makalakad dahil lagpas sa gulong nung bus na yan, yung tubig. So, ang sinasabi nila, ba't ganito? These are supposed to be world-class toll roads na binayaran. Nang sinubukan lang magsumbong sa online, as usual, itong DPWH, MMDA, LGUs nagtuturoan na may kanya-kanyang teorya, may shields pati, may mga panangga sila. But at the end of the day, hindi naman malakas na bagyo to. Sabi nila, wala namang calamity. Bakit ganyan kalaking aksidente? Kalaking problema? Now, ito lang, yun ang walang explanation up to now. Parang sa Cordillera, ang dami sarado kalsada. Billion pesos itong mga toll roads na to, bro. One would think na. At pag tinignan mo nga yung retrato, talaga baha, bro. Talagang at gridlock. Kasi pag nagbaha, hindi aandar yung nasa harapan. So, nakatigil sila buong gabi. Ang number one dyan kasi, yung mga waterways, nabarahan na. So, dati naman hindi bumabaha yan. Hindi, sa toll roads. So, meron mga irresponsable na construction, itinapon na naman yung debris nila sa mga waterways. Hindi nila tinignan. Ganyan na nangyari doon sa NLEX yung nagkabaha noon. May ginawang tulay, so tinambakan muna yung ilog o stream o whatever, brook. Tinambakan muna para maipatong doon yung crane. Okay? Tapos ginawa yung tulay. Noong natapos yung tulay, hindi tinanggal yung tambak sa gitna. Di bara yun? Hindi ba irresponsible yun? Pinag-usapan natin yung nakaraan linggo nga na habang, ito, tag-ulan habang hindi pa dumarating ulan, start ang mga LGU, DPWH, MMD. Inutos pa nga ni BBM. Tsaka yung mga operator ng toll roads, pagkikilirin nyo na lahat yan. Bakit mainit? Oo, i-clear nyo na lahat yan. Mukhang inabutan na tayo ng ulan. At hindi pa malakas na ulan to kasi yung kahapon flash floods lang yun. Flash floods lang It wasn't ang lakas na ulan kahapon. Well, pero tumitigil siya. Yun na nga ang malaking problema natin yung mobility. Ang laking problema kaya pati agriculture apektado niyan no mobility. Malaking effect sa agriculture yun. Kasi you have to move goods. Precisely. Precisely. So hindi pa natin alam yung doon pa sa hindi, sa Cordillera, landslides Landslides, sarado mga kalsada Kaya sinasabi nila, magmamahal na naman ang gulay. Nabubulok yung mga gulay doon. Kaya siguro nag-2-week leave si Dar Junior. Kasi nakita niya, delikado. Saan kaya kukuha ng gulay? Yung mobility, parang halimbawa, may pamangkin ako, Jonathan, nagme-medicine sa UST. May pamangkin kami. Taga Paranaque. Naku, ang layo, no? Para ilang sakay bago makarating ng UST. Pagdating niya, sinisita na siya ng second class. Mula sa bahay, lalabas doon sa main road na sukat. Tricycle yun. Sukat, papuntang Makati. Hindi, Paseo Rotonda malamang yan. Hindi, sukat, papuntang SLEX. Doon muna, kukuha ng sasakyan doon. Tapos magbubus ka, SLEX, papunta ng Pasay. Pasay, papunta ng Quiapo. Quiapo, papunta ng UST. Tapos malayo lalakarin mo. Ikaw, mag-LRT. Mamamatay ang batang yan. So, in-advise ko na lang doon sa kumuha ka na doon sa UST. Magkaroon kahit room lang. Space. Bed space. Kawawa. Medicine pa naman. Anak. Ba't ganun ang ating mobility? Hindi, yun. Yung University Belt na yon, Jonat, yung sinasabi mo, ilan daang libo? Nando doon? Ang estudyante ron. Tama. Araw-araw kailangan pumunta doon yan. Kung saan galing yan. Paano nakakarating dyan yung mga batang yan? Kawawa meron ka pa bang oras mag-aral? Meron akong kaibigan dyan na nagtayo. Parang hirap mag-estudyante ngayon. Meron kaibigan ako, nagtayo dyan ng dormitoryo. Ako rin, meron mga kakilala ko. Nagkaroon ng sa University Belt. University Belt. Tsaka doon, tsaka isa sa Katipunan. Pero, ilan lang ang what I'm saying as in investment. Sabi niya, hindi na nasisiro. Lagi sila may mga... yung mga schools doon, meron na nga dyan, nag-alisan na.
Halimbawa, yung FEU, nagtayo na ng mga campus elsewhere. Para nga naman hindi concentrated. Kamukha yung UE noon, ilan? 30,000 yung naka-enroll dun sa recto. Paano yung mga estudyante roon? So meron na ibang mga campus. Ang UE, meron na sa Caloocan, meron na sa Laguna, yung mga ganun. Naglabasan na rin sila doon. Oo, naglabasan na. Pero marami pa din. Hindi ba? Halimbawa, UE, kung ang original student population yan, 30,000, baka may naiwan pang 15,000 doon. Hindi lang siguro. Hindi marami pa rin yun. Diba? Paano yung mobility ng mga yun? Hindi, mabigat yan. Yan nga po yung dapat pag-isipan ng LTFRB, yung ruta. Connectivity. Napakaluma na ng ating sistema. Oo. Di ba? Ang ruta kasi natin, point to point na diretso. Hindi na ganyan ang mga ruta ng public transport eh. Di ka naman pwede mag-tricycle all the way from BF to UST. Aba, 3 araw bago ka makarating doon. Di ba? Yun sa inyo lang, Raymond Bill, parin Joel. O ilan yun? 4 na beses. Tricycle. Tapos pupunta doon sa... Pupuntang doon sa main. EDSA yan, sa Makati, Pasay Rotonda. Yung sinasabi nila, maski sa... Ortigas, meron na pala yun. Gagawin nila, magsasakay pa ng jeep, or yung bus na may public na ba ang Ortigas? Papuntang market, doon daw may sakay papuntang Ortigas. Ang Ortigas may public na? Wala. Ortigas Avenue? Walang public dyan. Para makarating ng Ortigas, doon sila sasakay sa market. Sa yung BGC? Point to point. Sa BGC sila pupunta. Point to point. Nababasa ko, meron bang masasakyan mula Better Living hanggang Ortigas? Wala. Kailangan makarating ka sa market. At magpo-point to point ka ron. Kung ang trabaho... Or dun sa Ayala, doon, magagaling. So, kung ikaw ay galing ng Better Living, for example, either pupunta ka sa market na 2 beses ka sasakay doon. Or pupunta ka sa doon. Ayala, or pupunta ka sa Pasay Rotonda. 3 beses ka sasakay. Yeah, aside from the tricycle. Kasi nasa loob ka eh. Nasa loob ka eh. Nasa loob ka eh. Ayun. Oo. I mean, it's a nice place to live na tahimik, pero paano kung lalabas ka? Ayun din ang isang ginawa ng mga exclusive Yan ang naging problema dyan. Walang hindi grid eh. Hindi grid. Kung ang mga tirahan natin grid, makakapasok doon ng public eh. Hindi These are small roads. Gated eh. Kuno. Gated. Asama ng may jeep hindi dadaan, kaya tricycle lang talaga. Gated daw, pero... Ano yan, yung angkas. Habal-habal? Angkas. Ang sabi nila, parang Jonah, nung nasa UP, yung yung sinasabi ko sa iyo. SURF. SURF. It's called Urban and Regional Planning. All over the Philippines, major cities, problema yung ruta ng public transportation. It's always been. Bakit? Kaya nga may LTFRB, di ba? Lumalaki ako sa Quezon City, napakasimple. Mula sa PhilAm, sakay ka ng JD bus. Ateneo yun. Tapos papuntang Quiapo, DM or JD. Merong DM or JD. Tapos papuntang Ateneo, UP, meron din. Dun sa Quezon Avenue. Kanto-kanto. Actually, meron sa EDSA, din papuntang ano. Hindi, yung JD, ang huling-huling terminal noon, yung last sa Balara. Balara. Oo. Pagdating ng Balara, kung pupunta ka Ateneo, magta-tricycle ka. Ito yung bintana, kahoy pa. Pero hindi, sa Davao, ganyan din daw. Yung mga public transport, putol-putol. Hindi yung yung loop, halimbawa. Hindi ganon. At saka hindi ma-traffic, mabilis. Sino ba nagbibigay ng LTFRB. Matagal na natin sinasabi yung tungkol sa road yung plano ng mass transit sa Cebu, yung rapid bus. Ano tawag doon? BRT. Bus Rapid Transit. 20 years na pinag-uusapan. Ano ba ang score natin dyan? Wala. Ang Cebu, it's a university town. Marami po nag-aaral dyan from all over the Philippines, halimbawa sa healthcare. Yes. Maganda ang kanilang medicine program doon. Okay? Mga medtech, nursing, Cebu. Pero and yet, yung transportation... Congested. Grabe yung transportation. Tayo yung transportation problem dyan. Ang ano na lang ngayon, pero kailan pumunta ka pa rin sa main road eh. Yung Gapang. Dagupan, pare. Ang Dagupan, University Belt din yan. University Town. Ay, nako.
Ang gulo. Ang transport, ang galo. Bakit nga? Ang pinakamaayos na lang ngayon yung gapang liner eh. Ano yung Gapang ibig sabihin gapang Yan, liner? hanggang ngayon. Yung pa rin. Yun ang ruta. G-liner. Yung G-liner. All the way All the way to, yun. ano, Quiapo ba yun o Pasay? Oo, kaya po. Magmula, papuntang itong along Santa Ortigas. Mesa, Ortiga, yan. Andiyan pa yan. San Juan. Gapang In the 70s, parang tatatlo lang yung bus na yan eh. Pag naghintay ka niyan, nako, hindi ka makaka... Hindi. Yan ang ano eh. Isabi sa akin ng isang kaibigan ko dati na nag-aaral sa FPU. Brad. Okay ito. Itong G-liner, okay ito. Pag gusto mo mag-date, dito ka. Bakit? Ganun katagal. Isipin mo, galing ka sa university level, papunta Antipolo, ay di okay ka. O, kamukha ito, nag-press Hindi, tsaka release. nung nagtrabaho ko, kasi nung una wala pa akong kotse. Ang opisina namin, kami ni Conrad sa Business Day, West Avenue yun. West Avenue kayo? Makakapunta ako sa beat ko, sasakay ka lang ng jeep hanggang, pwede mo nga lakarin eh. Bata pa ako, pwede kong lakarin. Kasi sa kanto ng EDSA, yung, di ba may sinihan doon yung... Tapos, dire-diretso na Makati yun. And then kami, wala pang telepono we have to go back to the office to file our stories. Pero ang bilis ng biyahe. Pero may lampas nun eh. Meron. Pero wala, hindi umaabot Hindi ng Quezon umaabot City. sa Quezon City. Ang Cubao yun eh. Cubao, Escolta, at saka Ayala. Merong mga nasasakyan sa EDSA. Although nagkaroon na ng mga minibus. California, bus. Baka hanggang Ayala na yun. Then cover ka. Then balik ka ng opisina. Dani, wag mo naman kaming kantsawan. Ano sabi? Ano kayo eh, parang memories daw. Ganun ba? Sorry. Oo nga eh. Parang kahit na yung ano ko, ayaw makinig ng mga kwentong ganyan eh. Hindi, ang pinag-uusapan natin, ang pinag-uusapan namin, Dani, hindi nag-ayos yung transport system. Parang Yun lang hindi naman. naayos. At that time, minumura pa yung... So, nung panahon na yun, maganda. Oo. Hindi, namumura What happened? DOTC secretary nun, si minumura na eh. Nakalimutan ko, si Dance ba? Kasi Totoy Oo, Dance. minumura na eh. Pero actually, heaven on earth na pala nun, yung panahon nun. Di noon nga dinesign yung mga mass transit project. Noon pa yun. Na walang nangyari the past 40 Isipin mo, years. Totoy The Dance. LRT was built. Totoy Dance pa yun. Pare, Pati nga Cebu, may design na yan eh. the first transport minister, Totoy Dance. Ilang taon na yun? Tagal na nun, bro. Tagal na nun. Yay! Yung mga schools kailangan lumabas na rin na Metro Manila. Ito na naman. Kundi, wala When they're mangyayari. doing that Pero gradually. yun na naman ang problema, paring Conrad. Parang napupunta sila sa township. Kagaya niyan, FPU, pumunta sa Quezon City. Paano ka pupunta doon sa campus nila ngayon? Yun yun dun sa Another may issue. papuntang Fairview. Parang layo. Hindi nga. Nasaan yung ano mo? Di ba? Ang dami na rin mga campuses doon, ha? Yung Fairview area na yan. Gusto ko yung ginagawa nila Hans. Ang NU, meron na sa Clark, meron dun sa Laguna. Hindi, Lyceum, ganyan. Lyceum, ganun din. Ganun. No? That's a good idea. At, Ang Lyceum. alam mo, parang hindi stressed yung mga itsura ng mga estudyante nasa Clark. Sarap pa nila, makatabi nila yung SM Clark. Yung mga, ganun din yung sa Laguna. Ang problema niyan, Nakangiti ang mga estudyante. Hindi gaya dito, parang stressed lahat sila. ang problema ngayon yan, pagdadami dyan, saan sila titira? Yun na naman, that's township, another- ito na naman tayo. Saan nga ba sila kaya nakatira? No? Di ba yung mga Clark? Tagaron yun mga yun? O... Hindi, malamang Tigaron. Tagaron. Pero kung ikaw, galing ka ng probinsya na iba, patay ka na. Kung taga-Tarlac ka, ganyan, o pupunta ka taga-Nueva Ecija, o nga naman. Ang nawalang eskwela na malaki din yan, yung Araneta University Foundation. Sa atin, nasa ano yan? Sa Caloocan. Caloocan. Oh. Nawala, nag-real estate na yun. Ano yan That's a agricultural Magaling, university. magaling. Salvador Araneta nga yan eh. Pasensya na, wala Hindi, na bang Araneta meron naman University? lumabas ng mga agriculture university na magagaling din. Yung, Meron. Yan. Mayroon yung sa Pampanga, yung Honorio, Ventura. Nueva Ecija. Nueva Ecija, meron. CLSU. CLSU. Meron din dito sa Cavite, Cavite State Pero University. ang Araneta nga naman dati. Di ba? Oo. Sa Tarlac, meron. Kaya nga, yan ang panggagalingan ng mga technical. Kaya mga ganyan university. Yung drive for food security. Yes. Kung puro galing sa university, konti lang yan. Oo. Ang sinasabi nila, yung vocational, hindi ba pwedeng i-shoot Kailangan ganun doon sa nga eh. policy Yes. ng food security?
Yan. Paano natin gagawin yun, Jonat? Yung 2 years na vocational, pagtapos ka doon, may alam ka, halimbawa sa timpla ng fertilizer. Yan. Yung ganyan. Ang pagkumpune ng farm equipment, mga ganon. Di ba? Hindi pa dapat doon ilagay yung curriculum o curricula. Ito mo nga yung may lumapit na investor sa Agrarian Reform Secretary Institute. sa Kuya Phil. Sa Bicol. Hindi, sa Mindoro. Sa Mindoro. Kuya Phil Yung Salcedo. ganun, bro. That's yung Ito the na, foresight. Agriculture, Agrarian Reform Training Institute. Actually, yung sinasabi ni Paring Conrad, Paring Joel, na pag ikaw nag-offer ka ng agriculture course diploma, dapat kasama doon yung technical Kung saan ka pati magtayo na rin kayo dyan. Halimbawa, Hindi, kaya nga yung Araneta University, Yan. tama nang mawala na eh. Oh, Dahil wala na lupain dun eh. Hindi, kaya nga, yung big sabihin ko, pag ikaw mag-offer ka, kung ako ang chet, mag-offer kayo, I'm going to I'm going to, okay, I will give you a permit for that. But, ang kasama niyan, ito, meron kang tungkol sa machines, agricultural meron kang tungkol sa agronomics, meron yung ganong klase. In other words, yung iba na mag-apply, kung halimbawa, hindi na sila tutuloy sa diploma course, ito na, pwede sila, 2 years. Hindi, sasagutin ka nung kung, classroom teaching ang gagawin namin. Yun ang problema. Lahat yung ginagawa na yun eh. Yung classroom teaching, tapos pag in-interview yung mga estudyante, hindi pa nakakahawak ng lupa ang punya. Wala. Naku, Diyos ko. Okay. Gusto ko yun doon sa Mindoro na sana ma-replicate sa iba-ibang key producing areas yun na gano'n. Sa Friday kakausapin namin si Secretary Estrella. I like that. That's a good project. Yun ang kanilang programa. Yan. Ang ating po importation ng food, agricultural, sabi ng PSA, noong nakaraang buwan, ano ba ito sinasabi nila? May. Hindi pala. Yung June, wala pa. May. Ay ganun din po. 1.3 billion sa isang buwan. Patay tayo rito. Ang laki naman nung importation natin. Dollars. Agriculture. Ang ating export parang nasa 200 million. Thank you. So, ang deficit ay mahigit 1 billion. Yan po ang nangyayari sa ating food security. Galing, ano? Magaling. Kaya minabuti ng Department of Agriculture, mag-import na raw tayo ng yellow onions. Akala ko sasabihin ni... ang galing na segue mo eh. Akala ko sasabihin mo kanina, kaya minabuti ni Secretary Churauler na mag-leave muna. Dahil wala mo nangyayari sa ating agricultural country, ang ating importation mahigit 1 billion more than we could export. And we are an agricultural country. Hindi ba the best yan? So, tapos ang announcement ngayon, kailangan na natin mag-import ng yellow. Sabi po ni Secretary Chu, ng yellow onion. Grabe. So, i-authorize niya na raw po yan. Yan ba galing pa sa badge of honor pang mag-i-import tayo ng yellow onion? I'm trying to imagine kung anong badge of honor? Hindi naman. Parang pinagmalaki. Kailangan. Necessity. I'm trying to imagine Secretary Bong Tangco noon sasabihin niya Mr. President, with all pride and we will import yellow onions. Ano sasabihin? Alam mo ang isang ni FM noon? Sasabihin ni FM Diyan papasok. Isa lang palagi niya sinasabi pag galit na siya eh. Lintik. Tayo, agriculture country na, dami natin magsasakay. Sa ganyang kalakas natin mag-import ng agricultural goods. Talaga naman. Hindi nakakapagtaka na ang Department of Agriculture, may nahuli daw po sila 30 container vans smuggled agricultural commodities. Natural consequence yan sa lakas ng importation natin. Hindi malayo na mag-i-smuggle yung mga yan dahil napakalakas ng importation.
Oo. So, ang problema ba yung smuggling? O yung production. Ay, yung production natin. Mali kayo. Yung kayong mga nag-smuggle. Ah. Ang in-smuggle ninyo, red eh. Dapat yellow kasi. Ayun, authorized. Authorized eh. Yellow. Mali sila. Inspection daw po, 30 container vans smuggled. Okay, galing. 30. Ilan bang container vans? Per day. Buwan ba? Dumarating Per dito. day. Naka 30 kayo smuggled, Galing nyo. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. At DWIZ 882, nandito si Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Good morning din kay Secretary Chu Laurel Dar. Hindi, Keiko. Chula. Kiko Chu Laurel Junior. Jr. Good morning. Nakahuli raw ng 30 vans. Ito yung nagtataka din yung mga tao Ano diyan. yung volume ng ban na yun? Yung nga, yung mga red onion saka mackerel. Okay. Nag-i-smuggling po ng yung concentration natin dahil na uso ang smuggling ng agricultural goods. Hulihin yan. Ang ano pa nga dyan yung ating batas. Pinalakas pa natin. Yes. Gagawin nating ano yan? Sabotage. Economic sabotage. Natigil ba ang smuggling? Huli kayo ng huli. Natigil ba ang smuggling? Hindi po. Doon sa batas ba, natigil ang smuggling? Hindi. Anong nangyayari sa atin? Bakit nag-i-smuggle yan? Kaya po nag-i-smuggle yan kasi may bumibili. Oo. May kakulangan eh. May kakulangan. May kulang tayo. Ano daw yung nahuli dyan sa Subic? Ang nahuli dyan, fresh carrots, yellow onions. Gano'n ba kahirap magtanim ng carrots at onions? Red onions. Yellow eh. Yellow? Oo eh. Gano'n kahirap ba magtanim yan? Ay, misteryoso ba ang pagtatanim niyan ng carrots at onions? Kaya po nag-i-smuggle ng ganyan. May bumibili dahil kulang. Kulang. Na may pangangailangan na hindi na anoan. Kung ang gagawin natin po, i-boost, palakasin natin ang production ng mga ini-smuggle na goods, di wala na smuggling. But that's the hard part. Ang mga gusto nating gawin, pigilin yung smuggling ng katakot. Kumbaga, may kasabihan po yan sa idiom, we are barking the wrong dog. Hindi pala. Ano yan? We are. Asama po ng ginagawa natin na imbes na asikasuhin yung food production, anong result, naging result po ng kakulangan sa food? Importation. Lumakas sa importation, therefore maraming may encourage mag-smuggle. Nabubulukan nga po daw tayo nung sibuyas dun sa mga probinsya. So therefore mag-import na lang. Mag-import na muna habang inaayos habang nila nabubulok yung cold storage. Kaya nagagalit si paring Rene Pamintuan dahil wala daw kaalam-alam kahit sino dyan sa agriculture tungkol sa cold storage. Uy, yung siya naman. Chain, no. Uy. Mag-consultant ka na, 1 peso a year. Rene. Kayo naman. Wala daw. Hindi nila alam kung paano gawin. Kasi wala naman daw, hindi tinuturo sa kanila yun eh. Ito po, sa galing nitong ating food program, ang National Food Authority, kailangan na daw nilang ibenta yung mga kanilang bigas at mabubulok na. Nakita mo na? Patay. Nabubulukan. Hindi ba nasa 20, dadalhin niya sa 20 pesos? Sila yun eh. Panlaban daw. Walang taker eh. So, talaga kailangan na raw pong i-auction. Naku, tuwan-tuwa mga trader dito. Babaratin mo yan. Super barat yan. Patay. Yan. Sa galing ng ating food program, yan ang po na nangyayari. Di ba? So, eto naman. Kasi kanina, napag-usapan natin yung education. Nagsalita ang Kokopeya. Ano ba yung yan yung private sector ang alam ko dyan. Parang coordinating council ng private sector. Yun daw pong bawasan yung college ng 3 years. Hindi naman yung college ang problema. Sabi nila. Ang problema yung K-12. Yung 4 na taon sa college, kulang pa nga yun eh. Or sakto lang. Di ba? Hindi sobra yun. Yung K-12 ang pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan, sabi ng Kokopeya,
ay K-12. Doon tayo mag-concentrate sa basic education. Bakit pinagdidiskitahan? Sino ba nag-propose na 3 years na lang? Mambubutas ba yan? Walang magawa eh. Hindi ba kayo nagtaka, parang Jonat? Ang mga reports ngayon, kung ano sinasabi ni Congressman ganito, sinasabi ni Senator na ganito, hindi po yung kung anong nagawa nila. Kung ano lang yung kanilang sasabihin, yun yung balita. Ang layo na nun sa... Ang layo na nun sa news, Oo. Malayo. Ang pag-uusapan yun tungkol sa politika. Tungkol sa politika. Ito ngayon na magiging ganito. Oo. Education, may problema tayo. Okay. Parang yung tapos puro salita ni ganito, salita ni ganyan. Kung ano. Hindi nga natin nako-codify yung mga laws natin in education. Yun ang sinasabi natin from the very start. Gaano kahirap ba mag-codify? Will it take a lot of... Para bang yan yung land use? Yung land use law? Para bang ganyan yan? Gano? Or dynasty, anti-dynasty law? Ganyan ba kahirap? Meron naman, o constitutional amendment? Ganun ba kahirap? My understanding is dapat ang nag-ano din yung UP Law Center. At yun, sila ngayon ang parang kumbaga data center for all of those. Para kung may magpa-file, may magpa-file ng bill ngayon, boss, meron na po. Huwag ka na mag-file dyan. Hindi, pero yung mga lawmakers, may mga staff sila to check that out. Kung meron na o hindi. Hindi, chine-check out doon yung barong. Pero ako chine-check out nun yung barong. Boss, mayroong mansya yung ano mo. Wag mo sabihin sa akin kung ano yung hindi ko dapat gawin. Kung ano yung dapat kong gawin. Yan. Para tayo malagay sa media bukas. Yan. Nakita nyo ba yung video na para pumasok lang ang mga high school students? Oo. Nakita nyo yung video, nag-viral po to, no? Sa Nueva Vizcaya. Sakaya pa. They went through a bridge. Oh. Yung puntulay ay talagang alam mo. Ay parang ang ginagamit po nila lubid lang. Para makatawid ng ilog. Tapos ano yung, sorry, hindi ko napanood. May video. Raft yung ubang ka talaga. Hindi! Tuloy sila. Lubid. May dalawang ito yung tulay. May dalawang kumbaga kawayan lang. Ayun, raft na kawayan. Ito mga estudyante. Na makeshift na ginawa lang nila. Oo. Hindi, wala sa tubig to Parang bridge to. Nakapasok sila. Oo. Wala sa tubig. Wala, bridge. Kala ko yung sa Itbulaga. Naku, grabe pala. Nakakatakot Buwis buhay Buwis buhay yun. Sa akin, napakagandang istorya nito dahil determinado itong mga batang to. Sa searing indictment ng edukasyon pumasok. Ayan Eh bro, delikado yan. Hindi, tubig yan eh. Kaya nga. Rumaragasa pa. Rumaragasa talaga. Para makapasok. Wala ba nag-announce yan na wala ng pasok? O ano, hindi. Wala. Wala namang bagyo eh. Baka daw tawid lang siya. Video. Ganon ka-determined itong mga bata. Mga bata pumasok. Kung ako yan, Ma'am, sir. Baka pumamatay pa ako. Kawawa naman to. At nag-viral yung video. Yung tali lang to. Tali nga. Parang obstacle course. Oo. Para sa survival, yung reality show. Yan po. Pero yung tunay, kailangan pumasok. Hindi, isang lugar lang yan. Sakaya pa. Isang lugar lang yan. Marami pang ibang lugar sa Pilipinas. Ganyan po ang sitwasyon. Hindi lamang sa pagtawid, kundi yung sa layo na nilalakad and everything. Okay. Grabe yung safety naman ng mga bata dyan, bro. Meron nga nag-viral din na mga teachers, yung dala-dala nila yung mga yung mga libro para pumunta sila sa eskwela niya. Ang mga, eto po, may report. Halimbawa sa Pangasinan. Araw-araw ang struggle ng teacher at estudyante para makarating sa eskwela. Okay? Merong halimbawa river taxi.
May mga waterways kasi sila tatawirin. May mga river taxi. Ganyan po. Mahigit 1 oras. Okay? Ang mga teacher. So, anong oras aalis na eskwela? Kung 7:30 yung klase. Alas 5 yan. Grabe. At walang traffic doon. Anong meron? Kulang ng transportation system. Yan. Galing, ano? Samantalang dito, Nagre-river crossing po sila, nagbabangka. samantalang dito, nandyan na lahat sa EDSA, naka-traffic. Naka-traffic sila dyan. Ito, walang traffic. Wala silang Wala naman traffic. transportation. Wala rin sila masakyan. Wala naman silang masakyan. Sarap, ano? Sino kaya pwedeng batukan sa mga ganyan na nangyayari? Wala. Kawawa naman talaga kawawa si Secretary Dizon. Napakadami niyang problema kailangan solusyonan. Hindi ka pwede mag-showcase dyan. LTO? Dyan sa... Pag walang sasakyan. Wala ka pa showcase. Wala naman sasakyan dun eh. Lanchak naman talaga to. Oo. Meron pong sinasabi ngayon ang DepEd. Gusto daw inutusan yung mga schools magkaroon ng mga grupo committee para i-address yung bullying. Kasi lumalala yung bullying. At hindi lamang po bullying yun na physical pati cyberbullying, mga gano'n, kasama po dyan. So gusto nila, magtayo daw bawat school ng isang committee para i-address yung bullying. Okay. Ang problema dyan sa bullying, number 1, yung bully, may problema po yun sa kanyang pamilya. Sa kaniyang, sa bahay nila. Yung bully, hindi natural yan sa bata eh. Yung pagbubully ay reaksyon ng bata yan kung ano nangyayari sa bahay. Okay? Yan po ang dapat unang-una i-address dyan. Kung yun nangyayari sa school, marireport dun sa mga magulang ng bully at magkakaroon ng konsultasyon. Siguro yan ang balak. Baka may mangyayari. Baka meron resulta yan. May resulta yan. At dapat i-involve yung pamilya, yung parents. Yun. Yung bully. Yun ang number 1 na move dyan. Kasi kung yung bully lang pinapagalit, baka lalo magiging yun eh. Ha? Oo, kung mga disiplina, mga ganon, hindi. Hindi mo in-involve yung parents. Oo, parents po. May nangyayari doon yan. Di ba yung sa Ateneo noon, yung taekwondo nasa CR. Nasa CR. Kakapiranggot ang lit na tao Magaling. Ang coach niya si Parin Joel. Hindi. Parang hindi sila may philosophy yung grupo. Anong philosophy? Dapat meron yun, di ba, pare? Peace ang philosophy. Dapat may philosophy ang martial arts. Make the world a better place. Yan. Hindi pwedeng gagamitin mo yan. Mga bata tong high school siguro walang magawa. Gagamitin mo para pumanat. Brimming with the energy. Paano yung hazing naman doon sa PLA? Yan. That's another. Ano nangyari daw? Alam mo. Last year pa pala nangyari yun. Pero sa sobrang dinanas nung estudyante, last week lang siya napalabas ng hospital. Ganun? Oo. Tagal na confine. Last year pa, September last year. Ngayon, kailan lang siya lumabas ng hospital? Sobrang bugbog ang inaabot. Ganun na siya sa parents niya. Alam mo, hindi ko maintindihan yung sinabi ng PMA ano sabi? administration. Hindi daw ito hazing kasi magkakaklase naman daw sila. Ang hazing as far as they're concerned is mga upperclassmen. Ano yan? You're a person in authority or etc. Okay. So ano nangyari dyan? Ano yan? Binugbog mo pa rin yun. What is it? Walang kinalaman kung upper class wala. Bugbog eh. Ano yan? Parang nag-exercise lang sila sa kwarto nila, ganon? Ang nangyari po, magkaklase sila. Pareho silang plebo. Plebo. Ibig sabihin ng plebo, first year. Okay. Eto isang kaklase, isang buong buwan binubugbog yung... Asa na supervision dyan sa PMA? Buong buwan binubugbog yung isang estudyante, hindi nyo alam? Pwede ba yun? At saka pinabayaan lang ninyo? Ay hindi. Dapat yan yung mga
Yung mga, At saka ito pa yung kanilang defense. Na-sanction na naman yung mga isipin mo. masama. Ano hintayin nyo mamatay bago kayo? Na-sanction na naman eh. So kalimutan na? Ganun ba yan? Ano parang parang pato kayo. Nag-imbestiga na naman kami eh. Katarungan. Di ba? Nag-song and dance na kami. Ano pa gusto nyo? Ano pa gusto nyo? Tapos na yan. Ha? Song and dance na to eh. Ayan na. Okay. Sinabi nila yun? Sinabi nila na-sanction na naman eh. Wow. Anong klaseng operasyon yan? Okay. Alin? Yung ganun. Paglabas ninyo, ganun ang magiging mentality nyo. Hindi na. Ano yun? Hindi ba dapat dismissal yun? Oo. Pag may binubugbog ka? Pag ganun, hindi pwede yun. Baka anak naman ni congressman yung Hindi kaya? Hindi. Ang alam mo dyan sa PMA, pag ikaw, anak ka ng general, kawawa anak ka. Ng mga, anak ka ng mga kawawa sikat-sikat. Kawawa ka. Pupuntirihin ka ng mga yan. Paano yun? Paano yung PMA yan? Pero you're going against tradition kahit sa PNP Academy. Nangyayari rin yun eh. Hindi na. Kadete. Alam mo, anak ng general, may nangyakilala akong ganyan eh. Yung cannonball, dinunggol sa sikmura, di syempre nagka-internal injuries. Pumunta yung general doon na, alam mo, kinausap niya yung mga upperclassmen, hindi ko binagbabawal na i-haze nyo o whatever. Dumaan naman ako dyan eh. Sa, yung mga, pero wag naman ganyan na, di ba? May mga pamamaraan pahirapan ng isang kadete. Gano'n. Mas mabuti. Wala, hindi naman siya sinasagot. Pero ganun, tuloy-tuloy pa rin naman. Alam mo, natatandaan ninyo dati, merong ganyan na mga na pandisiplina rin para sa mga, yung BMI, Baguio Military Institute, at saka PEMA, Far Eastern Military Academy. Maano yung mga yun, disiplinado sila, lumabas. Okay, may report pong nilabas ang UNICEF tungkol sa ating so-called education crisis. Ang malala na nga daw ang ating crisis. Pero ang nakikita nila, madalas yung suspension ng classes. Ayon sa kanilang pag-aaral, noong nakaraang school year, meaning 24 to 25, 85% ng mga eskwela at one time or another kailangan magsuspinde ng klase. Why? Dahil po sa masamang panahon, weather related. So ang conclusion ng UNICEF ay may kinalaman yung climate change dito. Hindi naman ganyan dati kalala. Ang kailangan magsuspinde ng klase. Okay. Ngayon, dahil dyan sa climate change na yan, marami rin daw pong paaralan na sira, na baha, na landslide, whatever. Ang nawala pong classroom, umaabot sa 7,000 classrooms. So, ibig sabihin nito, kulang na nga tayo sa classroom. Yung mga existing na classroom pa, nagiba. Nasira pa. Yan. Yan po ang report ng UNICEF. So, ang sinasabi nila, there's a sense of urgency. Kundi, lalong-lalala yung ating crisis. Yeah. Ano ba pwede natin gawin doon? Hindi naman natin pwedeng baguhin yung climate change. Tumawid na nga ng ilog. Pagdating doon sa classroom, baha pa. Baha. Ang hirap naman doon sa ibang lugar. Sobrang parusa yun. Para lang matuto. Alam mo po yung climate change, ayon nga kay Palafox, di ba naging bisita natin si Palafox? Si Jun. Ang hindi na po ngayong, ang kailangan response na natin. Adaptation. We have to adapt. Yes. In other words, yung pong ganyang klaseng panahon o weather, kailangan harapin na natin. Reality na yan. Paano tayo mag-a-adapt? Kailangan po yung mga design ng ating schools ay may kinalaman na doon, ina-anticipate na. Kumbaga, inaasahan mo na magkakabaha or whatever, baka kailangan baguhin na yung design. Design ng ating community. Baguhin na yung location. Communities natin lahat. Location, malaking bagay. So magtatayo si Angara ng ilang thousand classrooms? Hindi, ang backlog niya, sinasabi ni Secretary, today is 16,500. Ngayon, nasisira every year, 7,000.
So, paano yun? Padagdag ng padagdag. Pag itinayo natin yan, baka kailangan baguhin na natin LGU makakaalam niya kung saan ang location na itatayo. Na pwede, totoo. Yung kaya gusto ko yun doon sa may amin sa Del Gallego, yung bagong high school na kung saan nagtuturo yung mga pamangkin ko na tinayo. Nasa pataas, nasa highway. Sa hill. Aakyat ka sa hill. May daan sila. Mataas yung lugar. Hindi babahain. Tapos na yung maliligayang baka kumusta naman yung landslide? Hindi naman landslide. Hindi naman ganun kataas yung hill, bro. Medyo, hindi naman bundok. Pero yung landslide kasi, it's pwedeng prevention engineering intervention. Magagawa naman ng paraan. So, tsaka yung mga LGU iba, ang dumisisyon. yung mga iba, dati naman may square na nakataas. Parang yung mga, merong sa baba na open. Minsan, meron ganun naabutan na rin. Ang pinakamarami raw pong class suspension ay sa Luzon. Sabi nitong UNICEF, ayon sa kanilang study. Sa Luzon. Bakit sa Luzon? Maraming Ang daming bagyo rito. Okay, Bicol at okay. Pinakamalaki po yung Cordillera. Ayan, 35 school days. Isipin mo yun na walang yun. Cagayan Valley, 33 school days. Yeah. Ilocos, Calabar Zone, 31 school days. Pare, anong sayang yun. 30 days. Kayo mag-summer kayo. Summer classes kami nun. Walang summer ngayon eh. Hindi ba? Dahil kayo tapos nag-adjust eh. Hirap yan. So, ano ba pwede? Isa dyan daw yung alternative learning systems. Hindi lang physically papasok. Internet. Balik tayo sa internet na naman tayo. Balik tayo sa internet. Problema yan. Yan ang So, problema sa school, yung facility, problema sa kulang ng transport. teacher, problema yung transport, ang baba na nutrition ng mga estudyante, ayos. Abot-abot na po yung problema natin sa ating learning crisis. At yan, hindi mariresolve yan bukas. Hindi. Mahaba-haba ito. At hindi yan pwede dun sa civic. Ano yun? Now, in your own small way, pwede po kayo tumulong kayo. Ako, kahit pa paano, meron akong pinaaral. Kaya nga may mga brigada eskwela, di ba? Kasama yun. Every start lang ng PTA, Parent Teachers Association na nagdadala. At saka ito, yung epekto nito, pare, mahaba. Mahaba Baka ilang generation niyang may tama dyan. Okay, sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Carambola, Aliv, Channel 23, at DWIZ 882. Ito na po, naka-flood. Ito na! Ash gray. Mag-ingat ka, bro, ha? Ganyan ang suot ni Mr. Bean. Mr. Bean? Si Mr. Bean? Uy, ano ka, puti at saka gray? Kulay mayaman yan. Mayaman yan. Yan ang kulay mayaman. At saka yan, best dress. Isipin mo, umuulan, nagsusuot ka ng ganyan. Masikip. Matinding dating mo. Masikip na raincoat? Oo. Hindi, masikip na Amerikana pala to. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda, Pilipinas! Carambola.